Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po, nagbabalik pong muli para magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, mainit na mainit po sa ating bansa, sa social media, at gano'n na rin po sa mga ilang istasyon po sa ating media. Ang tinatawag na PIDEA Leak, kung saan po nasasangkot po ang ating Pangulo, ang ating Commander-in-Chief, at mga sikat. Lalo po, may mga sikat pang artista at marami pa pong nagiging involved. Ngayon po, komentuhan po natin agad-agad mga katambay. Ito po, umpisahan po natin kay actress po, veteran actress Maricel Soriano. Ito po, ay tinanggi niya po yung sinasabing sangkot niya o dito sa sinasabing droga o pulboronic mga katambay. Pakinggan po natin ang interview o pagtatanong po ni Senator Bato mga katambay. Miss Maricel Soriano. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Relax ka na. Okay, sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabenta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So, your pre-ops is 2012, Your Honor. 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012? Binenta ko po 2012. siya 2012. Yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012. 2012. March 11. Yun din yung address nung nakasuhan siya eh. Sa barangay, yung inupakan niya yung mga Okay. tulong niya. Thank you. Walang issue kung kay Maricel yun o hindi eh. Pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Opo. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers Yan. lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano, stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano pong masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo. Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun. Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis. Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Yun po mga katambay, yung po na interview po ni Senator Bato. Totoo po yun mga katambay. Totoo po na kanya po yung pag-aari nung sinasabing unit sa Rockwell, yung condo sa may Makati mga katambay. Inamin po ng actress at ang sinabi nga lang po niya, binenta niya po nung taon din po na 2012. Ang hinahanap lang po ni Senator Bato para tinatanong po kasi ni Senador kung anong month binenta, hindi na po natatandaan ng actress. Kaya po humihingi po ng kopya ng deed of sale ang Senador para malaman po ng Senador kung talagang anong month na ibenta yung
yung kondo na nasa Rockwell na nahandun po ang pinaka-investigasyon po o sinasabing sikat na sikat po dito po sa sinasabing kung saan daw di umano gumagamit ng illegal na droga, nagamit po yung condo unit na yon na pag-aari po pala ng actress na si Maricel Soriano. At totoo po, lumalabas po na totoo yung di umano, itong investigasyon po ni Jonathan Morales, mga katambay, at yung mga kasama niya pang agent dito po sa ito pong issue po na PIDEA leak, mga katambay. Kasi tumutugma po na talagang meron po talagang kondo pala na yung Rockwell na yon ay totoo. At yung unit na yun ay totoo na talagang nagamit po di umano. Kaya malalim pa pong investigasyon pa po ito, mga katambay. Sa kabila ng tinatanggi po ng actress na si Maricel Soriano na hindi siya gumagamit at meron pa pala siyang issue na pinasinungalingan, mga katambay. Yung issue po na pananakit o pambubugbog doon po sa dalawang katulong na sinasabing kaya niya pinaalis, ninakawan daw siya di umano at nasaktan niya. At yun din po, may issue di umano po yun na pinagbibintangan din po siya na siya po lulong din sa droga di umano. Pero ibang issue po yung, mga katambay. Hindi po kasama po rito yung sa PIDEA leak, mga katambay. Kaya napagtutugma-tugma po yan ni Senator Bato, mga katambay. Yung sinasabi po ni Jonathan Morales about sa involving ni Maricel Soriano, siyempre involved na siya riyan, di po ba, mga katambay? Sa tingin ni Kamano kahit papaano, lumilinaw na paunti-unti yung mga pahayag ni Jonathan Morales, mga katambay. Ito pa po, komentuhan naman po natin, ito pong isa na si, ito pong kay PBBM po, sinabi rin po at pinagtataka rin po bakit hindi iniimbestigahan po ng PIDEA. Ito pong leak na 2 minuto lang po, nakuha na po yung result ng drug test po ng Pangulo, mga katambay, na Commander-in-Chief. Ito po yung naganap po nung halalan po, di ba? Dahil nagkaroon po ng issue o parinig o paratang ang dating Pangulong Duterte na meron tumatakbong isang opisyal o Pangulo na addicted o drug user. Kaya po ang mga presidential po noong mga time na yon ay nagpa-drug test, di ba? Pero ito po, lumabas po itong leak na ito na sa kabila po ng nagpa-drug test po ang Commander-in-Chief o ang ating Pangulong Marcos, 2 minuto lang po nakuha na po ang result. Kaya po, mismo si Jonathan Morales ay nagtataka bakit ganun kabilis at nagkakaroon ng takipan, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag. Ang tanong ko lang, Your Honor, isa pa doon sa yung lumabas na drug test result, Your Honor. Ang hinahanap ko dito is yung mandato ng PIDEA. Bakit hanggang ngayon walang ginagawa na investigation para at least ito mawala na doon sa isipan ng publiko, nagkakaroon ng pagtatakip doon sa issue. Tama. Kasi kung titignan nyo, Your Honor, Dali lang, yung problema, you keep on barking about drug test result. Although medyo malayo na yan dito sa ating pinag-usapan dito about PIDEA leaks, pero yung drug test result, you're claiming, so sana pakita ninyo yung ebidensya. meron dito, sir, Your Honor, ito po, ito po yung drug test result na ang oras ay 2 minuto lang kinandak yung Ano problema drug ron? test. Your Honor, kung ako, Maraming available yung isang online. tao na nagtatanong, kung kaya nilang sirain ang credibility na isang katulad ko dahil lamang doon sa mga kaso na mga harassment case, bakit itong mga ganitong lumalabas na drug test ay hindi pansinin ng PIDEA? Ito, Your Honor, kung mapapansin nyo, ang oras dito ay 12:15 p.m. at natapos 12:17:54 p.m. 2 Ito minuto po, Your bagit. Honor, nandito po. Yung seconds, di Kung ba? makikita nyo, hindi po inaaksyonan ng PIDEA. Ang ginagawa nila, Sandali, ano magiging grounds ng PIDEA para aksyonan yan? ito po yung discrepancy dun sa mismong oras. Pinakita mo na ba yan sa kanila? Opo, ito po, ngayon ko po, pinapakita ko po ngayon, Your Honor. Ngayon pa Ito pala, po. sandali lang, ngayon mo pa pala ibibigay sa kanila. Tapos you are blaming them na hindi inaksyonan. Provide this committee, bigay sa PIDEA para mag-aksyonan nila. Your Honor, naipalabas na po ito sa news. Ay, yan ang mahirap sa inyo.
post ng post sa social media. Ayun po, may tama rin po si ano Ron, may tama rin po si Senator Bato. You know, yun po kung meron na pong hawak na investigasyon o proof o dokumento o si Sir Jonathan Morales, dapat po binibigay niya na po kung talagang gusto rin niya po paaksyonan sa PIDEA, dapat po yung ganung katinding aligasyon o ebidensya, talagang dapat po i-surrender mo o ipakita mo o ibigay mo sa PIDEA, sa ahensya ng PIDEA. At kung yun po ay naibigay niya po, mga katambay, sa PIDEA, for example lang po, talagang napakatibay pong ebidensya po yun. Kung hindi ginawa ng PIDEA, yung aksyonan, yung ganong kabigat na within 2 minutes lang mahigit, dahil hindi na nabanggit yung seconds, talagang malaking ground po, kasiraan po ng PIDEA yon, dahil yung kanilang iimbestigahan, Commander-in-Chief ng Pilipinas, di po ba? Kaya doon po, medyo yung pagsalag po at pag-question ni Senator Bato, tama po yon, dahil hindi pa pala hawak ng PIDEA. Pero po yon, sa totoo naman po, sa totoo lang, kung yun po'y totoo, yung talagang hawak po ni Jonathan Morales, ni dating agent ng PIDEA, talagang mabigat po yun, mga katambay. Napakabigat po na paratang yun. At kung yun totoo, napakatibay naman po ebidensya yun na talaga within 2 minutes lang po mahigit, nakalabas na po ang result nung drug test po ng Pangulo. Kaya ito po, ngayon, napakaganda po ang ginawa ni Senator Bato dahil mismo siya, pinabibigay niya na yung hawak na ebidensya, ibigay na sa PIDEA. Ngayon, titingnan po natin at aabangan natin kung anong aksyon ang gagawin ng PIDEA ngayon. Kasi makukuha na nila yung hawak na ebidensya ni Sir Jonathan Morales, yung about sa 2 minutes drug result. Di po ba, mga katambay? Kaya sa tingin po ni Kamanong, aabangan po ng mga taong bayan yan, lalo si Kamanong, yung gagawin pong pag-iimbestiga ng PIDEA, mga katambay. Dahil mahawakan na nila ngayon. Talagang sa tingin ko, maiipit po ngayon ang PIDEA. Titingnan natin kung paano nila iimbestigahan. Yung 2 minutes. Kasi talagang maiipit po yung kung sino pong clinic o hospital ang gumawa po nito. Maiipit po ito dito po sa issue na ito na sa tingin po ni Kamanong, mga katambay. Ito po, mayroon pa po tayong kukomentuhan. Napakarami po nitong mga issue na ito, mga katambay. Komentuhan naman po natin ito. Ito po kay Senador Jinggoy naman po, mga katambay. Ito naman po yung kanyang pang-interrupt at talagang iniimbestigahan niya po ang Jonathan Morales, mga katambay. Tingnan po natin ang ginawa po ni Senador Jinggoy. Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol ko sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robin Hood Padilla and of course the chair. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po? PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni... Interrupt lang natin, mga katambay. Kasi yung issue po kasi na tumatakbo sa Senado ngayon na iniimbestigahan po di umano. Ito po sa PIDEA leak. Kaya po ito po sa tingin po ni Kamanong, hindi po agad makasagot itong si dating PIDEA agent Jonathan Morales kasi hindi po doon nakapokus po yung usapin, nakapokus po ito doon sa PIDEA leak. Ngayon, ang ginawa po ngayon ni Senador Jinggoy Estrada sa nakikita ko, nilihis niya po yung issue, dinala niya po rito sa personal po
na kung sinasabi na ito po daw na natanggal sa serbisyo sa pagiging pulis. Parang ang gustong sagot naman ni Senator Jinggoy, kailangan kung ano yung tinatanong niya, kailangan sagutin kahit hindi yun yung issue na pinag-uusapan doon sa PIDEA leak. Ito po, tingnan pa. Tinama ko lang mga tambay. Medyo tama rin kasi si Jonathan Morales dito kasi hindi yun yung issue na nahandun sa pinag-uusapan na tinetrace po kung bakit nakalabas yung mga delikadong dokumento. Yun po yung pinag-uusapin po rito Pero ngayon, pinapersonal na po ni Senador Jinggoy Estrada mga katambay itong pagkatao na ni Jonathan Morales. Ito po, pakinggan po natin. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka natin na po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, wait, Your wait, Honor. wait. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted to the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, same month. Na-restore. Hindi po ako, hindi po ako familiar to sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento, Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor, Ako alam ko kung kailan ako nakulong yun po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagpapasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mapasi ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng Tama po yun Para hindi ka masunog at hindi sabing ikaw ay sinungaling, ano lang po natin, talagang kailangan meron kang proof. Dahil ang mismo senador, mga senador nag-iimbestiga, naghahanap po sila ng ebidensya, di po ba? Doon po sa mga pag-iimbestiga po nila, nakita po natin na kahit si Senator Bato, yung sinasabi mo ba, para paniwala ka namin, meron ka ba ebidensya? May dokumento ka ba? Kaya tama po yung sagot ni Jonathan Morales dito kay Senador hindi niya hawak yung dokumento at hindi niya masabi yung exact date kasi hindi niya hawak yung dokumento na sinasabi ni Senador Jinggoy Estrada. Kasi hindi naman po kasi yun kasama dito sa investigasyon ng PIDEA leak. Kaya kung baga sa nabulaga lang po ito si Sir Jonathan Morales. Kasi personal na po yung issue na sinasabi po sa kanya. Di po ba? Kaya wala po siyang dalang dokumento. Kung magsasabi naman po si Jonathan Morales, kung manghuhula naman po siya ng date, sasabihin naman ni Senator Jinggoy na siya sinungaling. Di po ba? Kaya matalinong sagot po at bilang magaling na investigador sa tingin ni Kamanong, itong si Jonathan Morales. Mahusay po siya sumagot. Hindi po siya sumasagot nang hindi accurate o wala siyang hawak na dokumento na pagbabasihan na yung sinasabi niya, lumalabas sa bibig niya, pawang totoo. Di po ba? Kaya medyo nape-pressure itong si Jinggoy Estrada dahil siya, ibinasi niya yung sarili niya. Siya nga naman, nakulong, alam niya magkaiba yun, di ba? Ibang issue yung pagkakakulong mo. Dahil yung sa'yo plunder. Pag nanakaw yata di umano, pandarambong, di mo ba? Ito po, pakinggan po natin. kataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Napakatagal na pala. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposibleng hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi niyo drop, magkaiba po yung drop o sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor,
Ayan, ayaw kasi pasingitin ni Senator Jinggoy. Pinipilit niya kasi yung sa kanya, di ba? Yung sinasabi niya ni ano, tinatama po siya ni ni Agent Morales po, dating PIDEA. Iba yung dismiss sa drop. Iba po 'yun, magkaiba. Kaya ayaw lang po siyang pasagutin eh. Tingnan po natin kung pasasagutin po siya. Your Honor, yan pong ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga ano po yan, may mga dokumento na nandiyan. Opo. Your Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss on draft, Your Honor. Dismiss of drop. Opo. Draft? Drop. Draft, Your Honor. Hindi drop. Give Drop. me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako doon, yan, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty. Oh, yan mga katabay, nagkasakit siya, health condition, kaya siya na-dismiss. Pero hindi siya tinanggal mga katabay dahil lang doon sa siguro overuse na yung kanyang sinasabing bakasyon para doon sa health condition mo. Kaya tinanggal ka muna temporary. Yung mga ganun na nakikita ni Kamanong eh. Pero ito, hindi ito natanggal sa sinasabing pagkapulis na ito may mga patong-patong na kaso, di umano mga katambay. Ito pong sinasabi ni Senator Jinggoy, yung sinasabi ni Sir Morales, yung health issue po, ito pong binabato po na issue ni Senator Jinggoy, mga tambay. Kaya magkaiba po yung sinasabing natanggal ka sa serbisyo, baka ang pinapupuntusan po kasi ni Senador dito, natanggal ito sa serbisyo dahil ito maraming kaso o maraming involvement. Mismong si Sir Morales na nagsabi na tanggal siya sa serbisyo, na tanggal siya dahil doon sa kanyang health condition ng mga panahon na yun, mga tambay. Pakinggan pa po natin. Tapos, yung dismiss at dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Sir Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan, kaya po ako nakabalik. Oh. Your Honor. O, tingnan nyo mga tambay. Kung yan ay na-awol o something na kusang lumayas o may kaso, hindi makakabalik yan eh. Hindi makakabalik po sa pwesto yung isang pulis na ganon kung may mga kaso yan, di ba? Kaya nga lang po, talaga ang kaso niya lang, nagkasakit siya, kaya hindi niya po nagampanan yung mga tungkulin niya dahil matagal, siguro po, di umano, matagal ito nagkasakit, matagal, mahabang panahon. Kaya tinanggal muna siya temporary sa pagiging pulis. At nung siya gumaling na sa tingin ni Kamanong, nakabalik po siya dahil malinis naman yung mga record niya. Yun lang ang naging problema niya, yung health condition, di po ba? Mga tambay, itinatama niya po yung pangyayari kasi hindi nga siya makakabalik kahit sino po. Kung kahit naman sino, kahit sa opisina o pangkaraniwang trabaho, kung gumawa ka ng masama doon sa pinasukan mo, malabo ka na makabalik doon, mga katambay, kung may record kang hindi maganda. Pero ito, nakabalik eh. Di ba nakabalik siya? Di ba? Pakinggan pa po natin. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Sir Honor, dahil nagkaroon ako ng mga, sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP doon dahil dyan sa, na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, plead. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, dinire-recall ko yan eh. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga
Tama yun eh. Kasi i-recall mo yun. Kasi yung issue po kasi, iulitin natin, PDEA leak. Eh ngayon, dinala mo rin sa personal niya na sinasabi mo na mga kaso o na binibintang na hindi naman pala totoo. Ayon dito kay Jonathan Morales na siya nagkasakit. Eh, ang dinadala kasi ni Senator Jinggoy na talagang yung credibility nitong si Jonathan Morales. Sinisira niya po kasi yung, yung pulis, itong dating pulis o itong agent ng PDEA, sinisira niya po yung credibility po nito. Kaya po doon niya dinadala sa pagkatao nito at doon sa serbisyo, mga katama. Yun po nakikita ni Kamanong eh. Meron po ganun talaga, sisirain mo para yung mga pinasasabong niya di umano ng mga bintang sa Commander-in-Chief, mawawalan sa yun kasi sinisira mo yung credibility nung testigo. Di po ba mga tama? Yun lang po yun eh. Sa nakikita ni Kamanong. Ito pa, tuloy pa po natin. Date o ano bang mga hindi ko po talaga, tatanong ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least maiano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, nawalan ako ng nawalan ako ng, ng karapatan, ma-avail yung due process. Kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabi. O yan po pala mga katabay, parang na one-sided po siya ron, di ba? Dahil yung due process na dapat makuha niya, doon po sa sinasabing mga siya ay natanggal sa serbisyo nung time na siya ay pulis. Eh hindi po niya nakuha yon mga tambay, pati po yung sinasabing hearing, kung nagkaroon man ng hearing yon para siya tanggalin, kuno sa serbisyo, hindi niya po alam yon at hindi po nakarating nga sa kanya yon, mga katambay. Kaya malalim na investigasyon pa po ito, Senator Jinggoy. Kung dyan po nyo tututukan ang Jonathan Morales, magtalaga po kayo ng isang Senate hearing para po sa kanya. Yun po nakikita ni Kamanong. Diyan nyo po hearing lahat ng sinasabi nyo po, yung mga sinasabi nyo questionable sa PNP. Check naman po na paghahandaan din po ni dating agent Morales po yan. Yung mga sinasabi nyo po mga paratang, bintang, di umano, na about sa kanyang mga personal na trabaho sa ating bayan o sa PNP, mga katambay, o sa PDEA. Ibang usapin po yan, mga katambay eh. Kaya yan po, dapat isang upuan po ulit yan. Isang upuan about naman po sa kanyang personalidad, di ba? Sa kanyang personality, mga katambay. Kaya medyo matagal pa po ito dahil dinadala po ni Senator Jinggoy Estrada dito po sa sinasabing personal na po na kung ano po si dating agent Morales, mga katambay. Pero po sa kabila nun, meron pa po na anuhin po tayo. Ito naman po, yung kaugnayan naman po ni Senator Jinggoy naman po ang pumutok. Ngayon po, tigas po ang investigasyon niyo po at interrupt o talagang yung credibility po ni Jonathan Morales talagang sinisira niya di umano. Pero ngayon po, ito po mismo, isa pong patunay naman po na Itong picture ito ni... po, si Senator Jinggoy Estrada naman po mismo, kasama po yung mga nasasabi sa investigasyon po ng PDEA leak, mga katambay. Nadadamay po siya rito. At isa rin po siya sa nag-iimbestiga. At siya rin po ay isa rin sa pinaparatangan po naman ni Maharlika, mga katambay. Ito, panoorin natin. Pakinggan. Itong picture ni Liza, yan, sa The Court yan. Restaurant.
Okay? Yan daw si Kumar. Okay? James Kumar, na siya ay sekretary ng VACC. Ito ba, Jinggoy? Kasama mo rin si Kumar? Sino yung mga yan? Kaya naman pala mga putragis, ayaw magsalita. Ano yan? Campaign donor? Campaign donor ni Marcos Jr. yan eh. Yan ba? Now, you know kung bakit walang kwenta ang ating gobyerno? Because so obviously, si Jinggoy Estrada, tinanong ko nga doon sa nabayaran ka na rin ba? Tingnan nyo. Nasungal na lang ka na ba ni Lisa? Ano yung mga ujutak nyo, mga jutak tungaw? Obviously, sinungal. Yun nga po yung pinapuputok po at sinabi na para na sinasabi ni Jonathan Morales kung sino po yung mga involved, yung kumausap po sa kanya, humaharang para siya hindi matuloy din sa investigasyon at sinusuhulan. Yun po, nagbanggit po ang ang Jonathan Morales po doon po sa napakahabang hearing po. Kaya po sinasabi ko na lang po sa inyo yung mga issue na yon. Hindi po yun binanggit at tinanong ni Senator Jinggoy. Hindi niya po tinutukan yung mga hawak na sinasabing ebidensya o pasabog ni Sir Jonathan Morales, mga tambay. Mas tinutukan po ni Senator Jinggoy Estrada yung issue po about do sa pagiging pulis ni Jonathan Morales. Pero sa kabila nun, involved po siya di umano according kay Maharlika. Magkakasama po sila mga katambay at magkakaibigan di umano. Magkaakilala. Itong mga nai-involve sa PIDEA leak at yung sumusuhol kay Jonathan Morales, mga katambay. May mga talagang masasayang kuha po sila, mga katambay, na pinakita ni Maharlika. Ituloy po natin. Mga sinungaling. Pero si Morales ay talagang nag-stick sa kanyang factual statement. Why? Etong jutang ginemis na si Jinggoy Estrada, ang kapal ng jutang... Ay, nako, Dodong. Ikaw convicted ka sa bribery. Okay, yung way of your questioning, unang-una, pinakita mo sa taong bayan na VO ka, VO. You know what? Pumunta ka dun sa Senate na hindi mo ginawa yung homework mo. Anong sabi mo kay Morales? Sino dinadamay-damay mong tao dito? Nisindak mo, ganyan-ganyan. Siya nga ka pala to the highest level. Putang ina, sabi ko, alam mo, pwede tayong palitan ito mga jutang ginemis. Saan ka nakakakitang senador na magsasabi doon, mag-intimidate ka sa tao? Wala kang alam. Kung wala kang alam sa Senate hearing, dapat Yun lang, mga tamay. Pumunta raw ang senador doon na hindi man lang, nag-review kung ano na nangyayari sa Senate hearing, pati yung unang Senate hearing, mga katamay. Kaya po napintasan po ng malaki ngayon ang senador nating na si Senator Jinggoy Estrada, mga katamay. Dahil dito po, may pinalabas din po si Maharlika yung involvement po ng senador na siya po ang isa po sa naglilitis o kasama ni Senator Bato dito sa nagtatanong po sa witness po ng sinasabing PIDEA leak at kasama na rin po ang sinasabing issue sa droga na Commander-in-Chief at ni Maricel Soriano. Kaya po sinasabi ni Maharlika din, moro-moro, mga katambay, pagkadating kay Senador di umano, kay Senator Jinggoy Estrada, pag ito daw po mag-iimbestiga, walang mangyayari, mga katambay, dahil di umano sila ay magkakasama. At kaya nagtatanggulan daw po, di umano, pinagtatanggol, di umano, at gumagawa daw di umano ng paraan si Senator Jinggoy Estrada para yung sinasabing kagrupo di umano, ma-resolba o malinis ang sinasabing issue ng PIDEA leak. Pero yung mga hamon nga po di ba? Marami pong hamon din, di ba? Yung katulad nung 2 minutes lang nakuha mo yung result ng drug test, di ba? At yung sinasabi ni Maricel Soriano na hindi nga niya alam yon at hindi siya involved o hindi siya talaga gumagamit. At doon naman po sa isang napaka-iksing interview naman po na sinabi lang ni Senator Bato kung sa'yo ba yung unit na yun, condo unit sa Rockwell, at sinabi pa yung actual na condo, number, lahat, unit. Sinagot naman ni Maricel ng tama, akin po yan. Kaya lang, bigla siya kumamyo na benta na rin niya nung taon na rin na sinasabing doon pumutok yung 2012, di ba mga tambay? Kaya
pagka pinag-aralan mo yung mga investigasyon, tumatama po tumutugma yung mga investigasyon na ginawa po nila Jonathan Morales ng dating Agent Morales, mga katambay. Tumatama, tumutugma. Kaya po ito, malalim pa po ito. Napakalayo pa po nitong investigasyon ito. Saka marami pa pong kaganapan dito, marami pang magpapasinungaling at marami pang maninira at talagang sisirain ang kredibilidad o credibility ni Jonathan Morales dito po kasi napakahirap po talaga na mag-imbestiga at talagang idiin mo ang isang Pangulo ng Pilipinas na siya po'y active na Commander-in-Chief natin ngayon. Napakahirap po yan. Para kang nakikipagsuntukan sa laki ng karagatan na ikaw ay isa ka lang napakaliit na salbabida ron, mga katambay. Ang kalaban mo yung napakalaking dagat na sinasabi isang buong pamahalaan, mga katambay. Kaya po, napakahirap po. Pero kung ang sangkot po rito ay hindi Pangulo ng Pilipinas at hindi po wala siya sa posisyon at sinasabing tapos na yung kanyang posisyon, napakabilis po nitong imbestigahan. Kasi po ngayon sa tingin ni Kamanong, napakahirap mag-imbestiga pag ang iimbestigahan mo ay Commander-in-Chief. Tapos yung mag-iimbestiga sa'yo, yung Commander-in-Chief ang naglalagay, mga katambay. Siya nag-a-appoint, yung Commander-in-Chief. Tapos yung in-appoint mo ang mag-iimbestiga sa'yo, mga katambay. Mahirap po yun. Kaya ito po sa nakikita ni Kamanong, mahirap na pong magsalita. Tingnan lang po natin kung ano magagawa ng investigasyon ni Senator Bato de la Rosa. Muli po, si Kamanong po, ito po, na umaasa po na may patunguhan po itong imbestiga na ito ni Senator Bato dahil napakalalim po nito at napakalaki ng involvement na pinaputok po ng PIDEA leak na ito, mga tambay, at ni Maharlika. Kaya kaabang-abang po. Sana po may patunguhan at sana rin po magpa-drug test na rin po para matapos na rin yung issue ng presidente. Magpa-drug test na po siya sa lalong madaling panahon at hindi po kailangan ng 2 minutes, mga tambay. Yung tamang drug test po ang kailangan pong ibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa sambayanang Pilipino. Di po, mga tambay? Muli po, si Katambay Manong po. Thank you po. Sana gusto po ng ating napakalit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ingatan nawa po, mga tambay. Paalam po. Bye-bye!